a priest, and a pattern. In the case of Noah, this means meron siyang tinatawag natin consistent effort, work and preach for 120 years. A combined effort, all Noah's family worked together. A committed effort. Noah was the last man on earth to do the job. Kung sakali po kayang tayo na yung dumating, alam niyo ako naniniwala, we're on the last days. Amen? Kaya makikita po natin dito, kung meron pong nabuhay ng huling panahon, si Noah po yung masasabi natin na naging isang huwarang ama sa kanyang asawa at mga anak. Bakit po nagawa ito ni Noah yung kanyang panahon? Noah would do this because ito po yung dahilan at ito po yung hinahanap natin, lalo na sa panahon po natin ngayon. Meron po tayong 5 bagay na makikita sa buhay ni Noah kung bakit siya po ay naging mabuting ama, mabuting asawa at saka mabuting anak sa kanyang mga anak. Kagabi, siguro ang tulog ko lang po ay paputol-putol. Kasi nagpaalam sa ating isang anak ko, pupunta na ako dun sa office. Kasi yung isang anak ko ay medyo nag-business na. Medyo kumikita-kita na rin. Pati ko, alas 12 na yung anak ko, wala pa. Text ko, sabi niya, uwi ko ako. Hanggang sa alauna, alas 2, wala pa. Dito nasan pa ba? Parang nagbibigit po kami ng parang kasi bawal po ito pag umaga. Ano yata yun? Hindi ka nung sabi ko, baka yung anak ko mahuli pa. Yung ano niya. Kasi may ginagawa siya, nakita ko na contact this. Yan, mga ganun ba? Flyers, mga ganun. So, pagka may tricycle tumadaan, tinitingnan ko. Sa tulot kayo na pong bahala. Umulan, umaga na. Alas 6 na, wala pa. So, tinawagan ko. Sabi niya pa, hindi ako nakauwi kasi malakas ang ulan. Pero pauwi na po ako. So, alam niyo, bilang tatay, lalo na kung anak mo ay, hindi naman lahat ng anak natin ay control natin, lalo na pag tumalaki na. Mahirap na pala kapag yung mga anak mo ay unti-unti. Kaya sabi nga, samantalahin po natin yung mga anak natin habang sila yung mga bata pa. Kasi pag malalaki na po yan, unti-unti, katulad na kagabi, may kinasal ako, nag-iisang anak na lalaki ngayon, at habang nagpapaalam yung anak niya, nangiiyak yung magulang, kasi nga nag-iisang anak. At whether we like it or not, bilang mga magulang, isang araw po, pagkatapos po natin gamitin ng Diyos sa ating mga anak, mawawala din po yan sila. Pagkamat hindi naman tuloy ang nawala. Yung ginahal mo ng maraming taon, pinagsikapan mong gawin yung dapat gawin isang araw, iiwanan din tayo. Amen? So, mahirap tanggapin sa una, lalo na pag iisa lang yung anak mo. Diba? Nag-iisa, katulad ni Gardy. Yung anak nito, hindi masyadong malikot. Hindi masyadong... So, ibig sabihin, darating po yung time na yan. Pero titignan po natin na habang tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos ng ganitong klase ng piniwala sa atin, let's do our part. Na una po, para po tayo ay maging maayos at magkaroon ng maayos na pamilya. Bilang tatay, tayo po mga tatay, napakalaki po ng ating ginagampanan sa lipo ng ating ginagalawan. Sabi nga, tayo po daw yung haligi ng tahanan. Bakit kaya haligi? Bakit hindi ilaw ng tahanan? Pwede rin maging ilaw. Diba? Kasi marami na ngayon, ilaw na rin ang tahanan.
Ibig sabihin, pag sinabing haligi, kinakailangan matatag. Amen? Pero hindi mo tatatag yung tahanan na yan. At napakalinaw po ng balang na kasulatan na sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Alam nyo, marami po tayo mga batas ngayon na ngayon ay sinususot ngayon sa camera yung tinatawag natin divorce, bagamat may annulment na tayo. Sabi nga, kung meron doon isang bansa na wala pa itong batas na ito, tayo po yan. Laging may kinalaman yung batas po natin, kung ating mapapansin, laging mayroong kinalaman yan sa pamilya. Yun yung laging binabantayan. Kaya kapag ang mga babatas ay hindi alam ang salita ng Diyos, kung ano lang yung batas na ipasok na dyan, kaya nagiging humanistic kung minsan, at nawawala na yung tinatawag po natin pagiging godly ng isang tahanan. Whether we like it or not, sabi nga, sa Amerika po, sa 10 ikinasal, 8 po ang nag-divorce dyan. Dito sa atin, walang ganun, pero mas malala kung minsan. Yung annulment, yun po, pamayaman lang yan. Meron pong isang pastor na inilasabi ng pangalan. Sa maraming panahon na, siya po iniwanan ng asawa niya. Divorce po siya. Siyempre, wala naman divorce dito sa atin. So, naman siya, nagpunta ng Amerika. Pero nung po siya naman ang lalo na rin mag-asawa, kasi kanya mapapangasawa, taga rito. So, kinakailangan pong ipaanal yung kasal nila. Hindi mo siya pwede mag-asawa dito na yung babae nandito. So, sabi niya, masisira yung reputasyon ko. Titiisin ko na lang kaysa naman magkasala ako sa Diyos. Mabigat yung hinihingi na mga papeles na labag sa kanyang damdamin. Bagaman mahal niya yung babae, mas pinili niya kung ano yung naaayon sa salita ng Diyos. He doesn't want to lie. Kaya pinandigan niya, sabi niya, talagay ko naman ay hindi ko ito magagawa kung isang bagay mo. Kaya maraming naghihiwalay na pamilya. At sabi nga, hindi pwedeng magsama ng isang mag-asawa ng matagal at mayroong pagmamahalan at may magandang pundasyon maliban na magtayo ng tahanan nila ay ang Diyos. It's very hard. Kaya hindi mo rin maalis, kahit mga Kristiyano na kuminsan, kapag hindi po natin ginawang hari ng tahanan natin ng Diyos, laging meron hindi pagkakaunawa niya, yan ay mapupunta doon sa mabuti pa rin, parang kasal lang tayo sa papel, pero yung ating relasyon bilang mag-asawa, mabuhay po. At kapag mabuhay po yung tahanan, don't expect na yung mga anak po natin magiging matatag. Yun yung nakita kong isang magandang pinadala sa aking pili. Sabi niya, a father's to follow. Ang ganda nung ano na yan. Siguro mamaya titignan po natin yan. Siguro mamaya. Isa po sa mga katangian ni Noah ay, una, he had a relationship with God. Now, we know that Noah walked with God on a daily basis. Not just monthly, yearly, kung maisipan niya lang kausapin ng Diyos, kung kailan niya lang maisipan na sundin yung kalooban ng Diyos, but on a daily basis, he walked with God. Siya po'y lumakad na kasama ang Diyos. Not only he walked with God on a daily basis, kundi he did not simply know about God, hindi lang kilala niya ang Diyos personally, kundi he knew God. Iba po yung walking with God on a daily basis, hindi yung kilala lang niya ang Panginoon, na sarili niyang tagapagligtas, kundi kilala niya ang Diyos. He knew God. Now, alam niyo, ang isa sa pinakamatatag na magtatayo ng isang tahanan, lalo ng tatay, yung bang hindi lang tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, kundi dapat kilala natin ang Diyos. Higit pa sa ating pagkakakilala. He knew God
Na parang ganito rin po yan eh. Alam nyo, kami po ay 23 years na rin mong Carol nagsasama. May mga pagkakataon, ikaw, hindi mo pa ako kilala. Minsan di ba? Minsan 23 years na. Kasabihin sa nung kasama mo lagi, ikaw, hindi mo pa ako kilala. Hindi mo alam kung ano yung gusto ko. At minsan napapaya. Minsan pagka yung natatapit ng konti yung pride, yun ang mabigat doon eh. Yung parang minsan, ay ito kagad yung mag-react ka. Ano, hindi kita kilala. Tagal na natin magkasama. Di pa rin tayo magkakilala yung sariyan. Tapos mabigat pa rin tayo, sabi niya, ikaw, hindi mo kilala yung mga anak mo. Yun yan eh. Diba? Minsan tayo, hindi mo pa kilala yung mga anak mo, kung ano mga ugali niya, kung ano ayaw niya. At ano siguro, medyo yung konting advantage po, aminin natin, yung mga nanay, mas kilala nila tayo kuminsan, at mas kilala nila yung mga anak natin. Siguro dahil kasama nila, at saka isa pa talagang, hindi lang talaga natin kinilala siguro. Amen? Amen? Siguro, hindi lang talaga natin kinalala yung asawa natin ang gusto. Basta mahalaga lang, asawa naman kita. Magkasama naman tayo. Pero hindi natin alam kung ano yung talagang siya. Amen? Kung talagang sino siya. Tumatagal na, kaya hindi maalis yung bangayan, hindi maalis yung samaan ng loob. Kasi minsan meron siyang hinihingi na hindi natin maibigay. Medyo doon tayo nagpupunan. Alam nyo, mahirap din isipin lalo. Kung tayo anak ng Diyos, pero hindi natin kilala yung nagmamayari sa atin. Ang Diyos. Noah walked with God, not only he walked with God, but he knew God. Alam niya kung sino yung Diyos. At alam niyo, hindi mo natin makikilala ang Diyos, maliban may panahon ka sa Kanya. Amen. That's right. May panahon kang kausapin siya, may panahon kang makipag-usap sa Kanya. And the more you talk to God, the more you know the Word of God, malalaman mo kung sino talaga yung Diyos at abing abot ng Kanyang kapangyarihan. Ano yung pwedeng magawa niya para sa atin. And no one knows that. Kasi among millions of people in his time, siya lang, and Noah walked with God. Siya lang po yung tao. Kaya hindi sinabing, Noah lang, hindi actually yung pamilya niya, yun po yung kasi nadami na yun. Kaya ibig sabihin, kapag ang lalaki po yung lumalakad ng tama at kilala niya yung Diyos, nadadala niya pati yung asawa niya, yung mga anak niya, kasama niya, sumusunod niya sa kanya. Because alam niya kung ano yung tamang pagdadali sa anak niya, alam niya kung paano niya ibigay o di pangailangan ng kanyang pamilya. Kasi he knew God. Alam niya yung responsibilidad niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Amen? Are you listening? Alam niyo, kaya I hope siguro kung maganda ho, alam niyo, maganda ho talaga magkaroon po tayo ng panahon sa Diyos. Ako, sabi ko nga, kuminsan ako bilang pastor, nagpupulang pa rin ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, but I am to be sure na, sabi ko, Lord, binabasa ko rin 1 Samuel, kasi gusto ko, naintindihan ko lalo. Alam niyo, ang salita ng Diyos, hindi mo pwedeng malaman yan ang isang basahan lang. At habang binabasa niya, kahit na, sabi nga, 100 pong beses basahin yan, meron kang makukuha. At hindi na uubos yung makukuha natin dito. Ano yan eh, parang hukay ka ng hukay, parang hindi na ibig sabihin, yung balon mo sa tubig, pagka nakuha mo yung pinaka, ng tubig, kahit anong buha mo doon sa tubig, hindi mo nababawasan doon sa level niya. Amen? Ibig sabihin, endo pa rin. Marami ka nang nakuha, pero bakit yung level niya, endo pa rin, laging nandun siya. Na ganun po ang salita ng Diyos, kahit anong gawin po natin, hindi natin mauubos lahat ng pagpapala dito. And the more you know the Word of God, lalo kang mapapalapit. Alam niyo, lalo kang manliliit sa harapan ng Diyos. Parang si Paul, para po sabi nga ng isang tatay na kausap ko, sabi niya, alam mo pastor, ang pagpapala po ng isang tao, pero itong tao na to, very humble it, actually naging bahagi ako sa buhay niya, no? Ako po'y pinalagaan ko pamilya na to. Hindi ko rin alam na isang araw,
Ako yung nabe-bless din sa kanila. Sabi niya, alam niyo, Pastor, bagamat kami bless, pero hindi mo dapat sukatin ang pagpapala ng isang tao sa material na bagay. O ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung di ang pagpapala po talagang masasabi kong natanggap ko ng lubusan, ay yung mag-mature po ako sa Panginoon. At isang araw, tinuro ako ng Diyos kung ano dapat kong gawin, kung paano ko buhayin yung pamilya ko, kung paano sila ilagay dun sa tama. So, ibig sabihin, ang sukatan po ng pagpapala ng isang tao ay hindi po material, kundi yung spiritual po. Kung paano ka nagmamature. Yung pong material na yan, ano yan eh? Dinadagdag na lang ng Diyos yan eh.